Mula pa noong sinaunang panahon, ang pagkain ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Ito rin ay may malalim na kahulugang espiritual at kultural. Sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan, makikita natin ang mahigpit na mga batas tungkol sa kung ano ang itinuturing na malinis at marumi para kainin. Ang mga karne ng baboy, hipon, talaba at iba pang pagkain ay tinaguriang marumi at ipinagbawal sa bayan ng Israel. Ngunit isa sa mga pinakatanyag na pagbabawal ay ang pagkain ng karne ng baboy, isang paksa na tumawid sa maraming siglo at nananatili bilang simbolo ng kalinisan at paghihiwalay sa pagitan ng banal at ng karaniwan para sa marami hanggang ngayon. Pero bakit nga ba ipinag-utos ang pagbabawal na ito? At higit na nakakagulat, bakit ang mga Hudyo at Muslim ay patuloy na sumusunod sa batas na ito, samantalang karamihan sa mga Kristiyano ay iniwan na ito? Tuklasin natin ngayon. Upang masagot ang mga katanungang ito, kailangan nating maunawaan kung paano lumitaw ang batas na ito. At dito tayo bumabalik sa panahon ni Moses. Isipin ang isang bayan na bagong pinalaya, naglalakbay sa disyerto matapos ang daan-daang taon ng pagkaalipin sa Ehipto. Hindi lamang sila mga dating alipin, sila ay isang bansang nasa proseso ng pagbuo, natututo kung paano umasa lamang sa Diyos para sa direksyon, pagkain at pagkakakilanlan. Si Moses na pinili ng Diyos bilang pinuno at propeta ang gumabay sa kanila sa paglalakbay ng pagbabago, isang paglalakbay na nagsimula sa mga makapangyarihang himala, tulad ng pagtawid sa dagat na pula at ang pagbagsak ng mana mula sa langit upang pakainin ang bayan. Exodo, Kabanata 16, talata 15. Ngunit ang paglaya mula sa Ehipto ay simula pa lamang. Nais ng Diyos na higit pa sa pagpapalaya sa kanila mula sa pisikal na pagkaalipin. Nais din niyang palayain sila mula sa espiritual na pagkaalipin. Hinuhubog sila bilang isang banal at natatanging bayan. Dahil dito, dinala niya sila sa bundok ng Sinai, isang lugar na parang ang langit ay humahaplos sa lupa. Sa tuktok ng bundok na iyon na nababalutan ng ulap, kulog at apoy, kinausap ng Diyos si Moses at ibinigay ang 10 utos na siyang tanda ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Exodo, Kabanata 11, mga talata 16 hanggang 18. Ang tipang ito ay hindi lamang espiritual, ito ay humubog din sa bawat aspeto ng buhay ng bayan, kabilang ang kanilang